Pagkaraan ng ilang oras, ang isla ay nakarating sa isang templo, na nasa tuktok ng isang lumulutang na isla at ang tanging paraan upang umakyat ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga mahiwagang hakbang, na lumulutang. Ito ang Taishu Hall. Ang mga kalahok ay nagsimulang makipag-usap sa kanilang sarili. Sila ay magiging napakalakas sa pagkakataong ito dahil dati sa Magic City ay mayroong isang legendary Sealed King na naging hari dito sa isang hakbang. At hindi lamang iyon, kahit na siya ay naging isa sa 3 Invincibles ng Great Sea. Bukod dito, hindi lang siya ang nag-iisa dahil nakamit din ng Great Dreamer ang kaliwanagan dito. Sa tabi ng templo, may ilang magagandang bundok. Nagkaroon ito ng pagsubok sa Taishu Hall. Mayroong 3 antas. Sa una ay mayroong 1,008 na hakbang. Sa bawat oras na may umakyat sa isang hakbang, may pagkakataong makatanggap ng gantimpala ng Heavenly Dao. Si Gukaitin na may isang kamay sa likod, ay pinalawak ang isa patungo sa templo at ipinaliwanag na ang pangalawang antas ay ang Taishu Monument. Ang Great Dreamer ay ang tanging tao na nagawang maabot ang antas na ito. Tulad ng para sa ikatlong antas, ito ay nasa loob ng Taishu Hall. Wala pang nakapasok sa ngayon. Ito ang magiging huling pagsubok. Sa 150 katao ang unang 10 ay pipiliin ayon sa bilang ng mga hakbang na kanilang inakyat upang kumatawan sa Jiangnan Zone at makapasok sa Grand Final ng Great Sea mula sa 8 pangunahing War Zone ng Changzhou kompetisyon. Kapag natapos na niyang ipaliwanag ito, magsisimula na ang mga pagsubok sa Taishu Hall. Nasa sabik ang lahat, nagsimulang ngumiti at nagsimulang tumakbo patungo sa hagdan. Nakangiting puno ng pananibik, nagsimula na ring tumakbo si Luo Sandao. Ngunit hinawakan siya ni Jiang Chen sa balikat, pinigilan siya at sinabing hindi magandang magmadali dahil walang pupuntahan ang Taishu Hall. Hindi tulad ng iba, sina Tang Ying, Bai Feng at isa pang batang lalaki ay nakaupo sa lupa, pinagsama ang kanilang mga kamay at nagsimulang mag-meditate. Bahagyang tumalikod si Jiang Chen, at sa seryosong tingin ay hiniling niya kay Luo Sandao na bantayan ng mabuti dahil wala sa kanila ang nagmamadali at lahat sila ay nagmeditate upang ayusin ang kanilang mental na kalagayan. Akala ni Luo Sandao ay tama si Jiang Chen, kaya siya, sina Mo Hangqiu at Jiang Chen ay umupo sa lupa, pinagsama ang kanilang mga kamay at nagsimulang mag-meditate. Binanggit ni Mo Hangqiu na sa isang lugar tulad ng Taishu Hall, ang bawat tao ay maaari lamang umakyat ng isang beses, kaya mas mahusay na ayusin ang kanilang mental na estado sa maximum bago umakyat. Umupo si Hong Yao sa ibabaw ng kanyang sibat at nagsimula itong lumipad. Si Gu Kaite na nakatayo sa ibabaw ng sibat, inilagay ang kanyang mga braso sa likod, sinimulang pagmasdan ng mga ito at nang makitang maaari silang manatiling kalmado ng walang pagmamadali, hindi niya maiwasang purihin sila. Nagsimulang tumangala si Jiang Chen at nagpasyang kopyahin ang husay ng Heavenly Blade King bago umakyat sa hagdan. Upang maiwasang maging invalid ang copy card, nagsimula siya sa pagkopya ng kasanayan, at umaasa na hindi siya nilinlang ng matanda. Nagsimulang tumitig si Gu Kaiten sa iba at lumitaw ang isang window ng system bilang target na kopyahin. Pinili ni Jiang Chen si Gu Kaitian. Binalaan siya ng system na may posibilidad na ang kinopyang kasanayan ay maaaring bumaba o mapabuti sa panahon ng proseso. Pagkatapos ng babalang ito, tinanong siya nito kung nais niyang simulan ang pagkopya ng random na kasanayan. Nagsimulang tumitig si Jiang Chen sa Gu Kaiten at tumugon ng oo, sa pag-aakalang oras na para magsimula dito. Inaasahan niyang magkaroon ng kaunting swerte, hindi niya hiniling na pagbutihin ang kanyang kakayahan, gusto lang niyang hindi sila pababain. Ang isa, pang window ng system ay lumitaw upang ipaalam sa kanya na ang kasanayan na kanyang kinokopya ay tinatawag na Heaven Splitting. Ito ay may maalamat na kalidad. Tumayo siya at hindi napigilan ngunit medyo nagulat at alerto sa parehong oras. Nakaramdam siya ng ginhawa dahil hindi siya nilinlang ng matanda at talagang umiral ang hakbang na ito. Ang kasanayang copy card ay nagsimulang kopyahin ang husay ni Gu Kaiten at biglang na-teleport si Jiang Chen sa ibang lugar. Sinimulan niyang siyasatin ang lugar at hindi niya maiwasang mabigla at hindi nagtagal ay napagtanto niya kung nasaan siya. Isang espada ang lumitaw sa kanyang mga kamay, inindayog ito ng may katumpakan at lakas, na pinuputol ang espasyo at oras. Naguguluhan si Jiang Chen dahil ang puwersang ito ay kapareho ng kay Gu Kaiten gamit ang espada. Si Jiang Chen ay nasa isang kagubatan at siya ay walang sando,
Hinawakan niya ng mahigpit ang espada, sinimulang pagmasdan ang talam na may nalilitong hitsura at nagsimulang magtaka kung bakit siya nagsasanay gamit ang espada. Habang ang mga dahon ay bumabagsak, na may hitsura na puno ng determinasyon, siya ay umindayog ng espada ng tumpak at pinutol ang dahon sa kalahati. Pagkatapos, itinaas niya ang espada sa itaas ng kanyang ulo. Bagamat tila hindi gaanong lumipas ang panahon, si Jiang Chen ay nagpatubo pa ng balbas. Itinaas niya ang espada sa kalangitan at nagsimulang mabuo ang isang malakas na blizzard sa paligid ng talam. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at naglunsad ng isang malakas na laslas patungo sa lupa. Napakalakas ng kanyang pag-atake kaya nahati nito ang mga bundok sa kalahati. Si Jiang Chen ay mayroon ng mahabang buhok at mahabang puting balbas. Siya ay naging isang matandang lalaki. Habang sa isang kamay ay hawak niya ang espada, na may pagod na tingin, nagsimula siyang tumingin sa isang tabi at naisip na ang tao ay huwaran ng kanyang sarili sa lupa, ang lupa ay huwaran mismo sa langit, ang langit ay nagmomodelo mismo pagkatapos ng Dao. Ang pag-unlad ng pagkopya ng kasanayan ay umabot sa 120% at nakakuha siya ng kakayahan at ilang mga kasanayan. Ang una ay tinawag na Blade of Man na may kalidad na lila. Ang pangalawa ay tinawag na Blade of Earth na may kalidad na lila. Ang pangatlo ay tinawag na Blade of Heaven na may maalamat na kalidad. At ang huli ay isang banal na kakayahan na tinatawag na Blade of Great Dao na may kalidad ng rainbow. Medyo nagulat si Jiang Chen na nakaupo sa lupa at nagmumuni-muni. Siya ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang swerte dahil hindi lamang niya kinopya ang lahat, hinati rin niya ang Heavenly Splitting Blade sa 4 na estilo. Sa kalmadong hitsura, ipinaliwanag ni Hong Yao kay Gu Kaitin na si Jiang Wushuang at ang iba pa ay nagsimula ng umakyat at si Jiang Chen lamang ang natitira rito, at idinagdag na sa simulan ng pagsusulit ay kapag ang mga benepisyo ay ibinigay. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Jiang Chen at kung nakatulog na siya. Nagsimulang tumingin si Gu Kaitin kay Jiang Chen at nanatiling tahimik na nag-iisip. Lumipas ang ilang minuto, at ipinagpatuloy ni na Jiang Chen, Luo Sandao, at Mo Hangqiu ang pagmameditate ng hindi gumagalaw. Nang makita ito, naisip ni Gu Kaitin na ito ay medyo kakaiba dahil ang pagsasaayos ng estado ay hindi nagtagal. Nagsimulang manginig ang sibat ni Hong Yao. Sa pagsaksi nito, hindi niya maiwasang mabigla at maging alerto. Tinanong niya ang master kung bakit umaalingaw-ngaw ang puso ng kanyang sibat. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Gu Kaitin at sinimulan niyang tingnan si Jiang Chen. Nagsimula ring manginig ang Heavenly Blade sa ilalim ng isla, at ibinunyag niya sa kanya na hindi lamang tumutunog ang kanyang sibat, kundi maging ang puso ng kanyang espada ay umaalingaw-ngaw. Nang marinig ito, natarante si Hong Yao. Hindi niya alam kung nagtagumpay si Jiang Chen. Noon, ito rin ay isang bihirang talento, ngunit ang kanyang isip ay hindi nababaluktot. Noon pa man ay gusto niyang sirain ang Heavenly Splitting Blade, na sinasabi na maaari itong hatiin sa 4 na paggalaw, na naging dahilan upang siya ay maipit sa master level sa napakaraming taon ng paglilinang. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay may nagkaroon ng revelasyon ngayon. Nagsimulang tumitig si Gu Kaitin kay Jiang Chen at napagtanto na pamilyar ang sensasyong kalalabas lang at nawala. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito at naisip na ito ay isang banal na ilusyon na ginawa ng Taishu Hall. Medyo nagulat si Hong Yao at hiniling niya sa guro na bigyang pansin dahil nagsimulang lumipat si Jiang Chen patungo sa hagdan. Nagsimulang maglakad si Jiang Chen patungo sa hagdan, at medyo kinabahan si Hong Yao, dahil hindi niya alam kung aling hakbang ang maaabot niya. Sinubukan niya ng husto at naabot lamang niya ang hakbang 301, at mas malala pa si Ji Gang, dahil naabot lang niya ang hakbang 278. Hindi niya alam kung paano naabot ng Great Dreamer ang tuktok. Ayon sa kanya, ito ay nakakatakot. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang listahan sa kalangitan. Ang Invincible Descendant na nagngangalang Jiang Wushuang ay umabot sa hakbang 280. Ang Little King God ng Eastern Ocean na nagngangalang Bai Feng ay umabot na sa hakbang 253. Ang Chanji Tower Assassin na nagngangalang Tang Ying ay umabot sa hakbang 248. Ang Young Master ng Wanyao City na nagngangalang Lei Zi ay umabot na sa hakbang 211. Umabot na sa 208 hakbang ang Young Daoist ng Wudang na nagngangalang Liu Bizi.
Ang Sealed King's descendant na nagngangalang Mu Hangkyo ay umabot na sa 179 na hakbang. Ang merchant ng Lu family na nagngangalang Luo Sandaw ay umabot na sa 170 hakbang. Ang mga kalahok ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Kung alam nilang pupunta sila sa templo, naghanda sana sila ng mind potions. Ang unang daang hakbang ay mga pagsubok ng mga ilusyon, at ang mga sumusunod na hakbang ay mas mahirap. Ang bawat hakbang ay parang nagdadala ng ilang bundok. Ang isa sa kanila ay nakakuha ng atensyon mula sa iba at hiniling na tumahimik sila dahil ang makamandag na demonyong si Jiang Chen ay magsisimulang umakyat, at idinagdag na tiyak na siya ay magiging isa pang Jiang Waswang. Nagsimulang tumingin si Jiang Chen sa lupa at manatiling tahimik. Pagkatapos ay lumapit siya sa hakbang, itinaas ang kanyang paa at may determinadong hitsura ay naisip na kung ang mga unang hakbang ay mga pagsubok ng mga ilusyon, sa kanyang lakas sa pag-iisip ay dapat na walang problema. Sa sandaling tumapak siya sa unang hakbang, ang kanyang mga mata ay napuno ng sorpresa at hindi niya maiwasang mabigla at maging alerto. Sa sandaling iyon, lumitaw ang lolo ni Xiao Bihan. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, sinimulan niyang tanggalin ang espada gamit ang isang kamay, at sa isang nakasusuklam na hitsura ay nagpasya siyang tapusin siya nang hindi nag-iiwan sa kanya ng isang lugar na ililibing. Dahil hindi siya makapaniwala na naglakas loob siyang guluhin ang lehitimong apo ng pamilya Xiao, natarante si Jiang Chen at nagsimulang magtaka kung siya si Xiao Zhengguo. Binuksan niya ang espada, tumalon pa sulong at naghanda sa pag-atake. Nang makita ito, sinimulan ni Jiang Chen na takpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso at naghanda upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil sa pagkakaiba ng lakas, ang katawan ni Jiang Chen ay pinalipad pabalik, at siya ay nahulog sa kanyang puwitan sa lupa. Sa sandaling iyon, nagpakita si Jigang at ang iba pa sa kanyang harapan upang protektahan siya. Si Jiang Chen, na nasa likuran nila, ay nataranta at hiniling sa kanila na tumakas mula rito. Sa isang kisap mata, si Xiao Zhengguo ay kumilos sa isang hindi kapani-paniwalang bilis at ginamit ang espada, pinutol ang kanilang mga katawan, nilapitan si Jiang Chen at may hitsura na puno ng puot ay nagpasya na tapusin ang sinumang hamarang sa kanya. Ang dugo ni Jigang at ng iba pa ay nahulog sa mukha ni Jiang Chen, at nang makitang patay na sila, hindi niya maiwasang matakot. Ganap siyang umakyat sa hakbang at habang nanginginig ang kanyang katawan, nagsimula siyang umiyak. Lumapit ng kaunti sina Hong Yao at Gu Kaitin, at nang masaksihan ito, nagsimula siyang magtaka kung natigil si Little Brother Jiang Chen sa unang hakbang. Ngunit ipinaliwanag ni Gu Kaitin na sinubukan ng hakbang na ito ang four-dimensional system, espiritu, pangangatawan, liksi, at lakas. Ang lahat ng mga kababalaghan ng kampo ay nabalisa mula sa murang edad na may mga bihirang materyales at kayamanan. Ngunit si Jiang Chen lamang ang nagturo sa sarili. Sa pagsubok na ito, siya ay magdaranas ng isang malaking kawalan. Nang marinig ito, natarante siya dahil kung matalo si Jiang Chen, ipapadala siya ng martial god na si Jiang Xuanji sa larangan ng digmaan. Bumalik sa pagsubok, tinalo ni Xiao Zhengguo si Jiang Chen, na ngayon ay nakaluhod sa lupa. Tinanggap niya ang pagkatalo at handang mamatay mula noon, sinaktan niya ang lahat at ayaw na niyang mabuhay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang puting sanga sa paligid ng espada ni Xiao Zhengguo. Nagsimulang magtaas ng ulo si Jiang Chen at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari. Isang puting sanga ang tumusok sa katawan ni Xiao Zhengguo, dahilan para unti-unti siyang mawala. Si Jiang Chen, na nakaluhod, ay nagsimulang obserbahan ito at hindi maiwasang magtaka kung ito ang ilusyon na mundo. Ngayong natalo na si Xiao Zhengguo, umalis si Jiang Chen sa ilusyon na mundo. Hindi siya makapaniwala na nahulog lang siya sa isang ilusyon, ngunit parang totoo ito. Ngunit pagkatapos ay naisip niya na hindi ito maaaring totoo, si Uncle Jigang at ang iba pa ay napatay at sa halip na ipaglaban ang kanyang buhay, siya ay naghahanap ng kamatayan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao at habang namumula, naghanda siyang humakbang sa susunod na hakbang. Nang makita ang ilusyon na mundong ito na nanunuya sa kanya, tumawag siya sa Master Tree at nagpasya na bigyan ito ng magandang pambubugbog.